Magandang umaga po muli sa oras na ito ay patuloy natin ihanda yung ating sarili doon sa mensahe ng ating Panginoon na ito po ay connected na mangyayari in the last day. Kaya sa ating mga under-shepherd ng ating Panginoon, mahalaga na yung calling natin na kaloob ng banal na Espiritu, ito ay nagpapunction. Kahit sabihin natin tayo ay isang reverend o sabihin natin na tayo ay isang obispo o bishop, napakalaga yung function just only a title. Kaya napakalaga as a under-shepherd ng ating Panginoon, kung meron tayong tutularan, even today sa ating kapanahonan ngayon. Katulad na sinabi ni Apostle Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, follow my example as I follow the example of Christ. Ang ating Panginoon Yahweh, na sinabi ni King David, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. The same ang ating Panginoon. Siya ang mabuting pastor. Kaya napakalaga po na kilala natin yung tinig ng ating mabuting pastor. Malinaw sa atin na nauunawaan natin yung turo mula sa aral patungkol sa ating Panginoong Kristo. That is our faith. Kaya sinabi doon sa Roma, chapter 10, verse 17, yung ating pananampalataya, ito yung sulat ni Apostle Pablo sa mga mananampalataya sa mga taga-Roma. Ang recipient niya ay mga mananampalataya sa Roma. Yung ating pananampalataya ay bunga ng ating pakikinig. At yung ating naman pakikinig ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Hindi po kay Soriano o kanino man na sinusundan ngayon ng maraming mga tao kaya nagtayo sila ng reliyon. Ngayon, ini-expose na ng Panginoon. Ngayon, naiintindihan natin bakit lagi namin sinasabi na yung salvation ng isang tao ay hindi daw sa pag-anib sa reliyon na itinayo ng tao. Yung salvation ng isang tao is no other than to our Lord Jesus Christ. Malinaw na pinatunayan yan mula sa salita ng ating Panginoon. Yan mismo ay diniklara ng ating Panginoon. Na sinabi ng ating Panginoon doon sa John chapter 10 verse 9, sinabi niya, ako'y pintuan. It is a metaphor. Kaya sa ating yung pag-aaral, aralin mo natin mabuti. Yung bang ating pinagugutan, ito ba ay literal? Ito ba ay metaphor? O ito ba ay isang parable? Malaga, inaaral natin yun. Kaya panganib, kapag hindi natin ito naiintindihan, kaya mahalaga po yung hermeneutics. Kapag hindi ho natin kilala yung tinig, katulad ng isang tupa, patakbo itong lumalayo Kasi pagka false doctrine, it will produce cancerous in our spiritual life. Yun po yung totoo. Ayon nga doon sa mga
mga dalubhasa sa Biblia, kapag ikaw ay nakapakinig ng isang katuruan na heretics o false doctrine, bago natin ito makalimutan, ayon sa kanilang pag-aaral, almost 6 months. Kaya mag-ingat po tayo. Suriin mo natin, ano yung nagiging resulta. Ang dami kasi ngayon na tinatawag nating strategies ng bawat mga churches. Ang dami ho. Nauso nga po yung G12. That is only strategies. Naging epektibo na pamamaraan para mawin natin yung mga tao. Pero lagi natin tatandaan, dapat ang sentro pa rin ng ating pananampalataya, the right foundation of our faith, na dapat pagsaligan ng buhay ng mga tao, even today, is no other than the Lord Jesus Christ. Siya yung pundasyon bato na itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay. Kaya yun ay isinulat ni Apostle Pablo sa kanyang pangangaral sa yung pundasyon ba to? Ang sabi ni Pedro, siya yung batong saligan na itinakwil ng mga tao. Kaya sinabi doon, kay Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ay binigay ng Diyos ay kaniligtas ng tao. Kaya inaaral ho natin yung Biblia. Make sure, aralin ho natin na kapag tayo po ay dadampot, ang Biblia ho kasi, sulat ito sa atin sa Old Testament, ito yung tinatawag nating history book. Kwento ito, kasaysayan ng mga karamihan pinag-uusapan dito, yung kasaysayan ng mga Israelita. Kaya ang hirap po na paniwalaan na yung Old Testament, yung Diyos na kinilala ng mga tao, ng mga Israelita, ni Moises na sumulat ng The Book of Pentateuch, ay ito ay Diyos na kadiliman. I-expose mo natin. Kaya ito po yung sinabi doon sa ating binasa kanina, doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, si Apostle Pablo ay nagpaalala kay Timoteo. Si Timoteo ay isang lingkod ng ating Panginoon. Ang sabi dito ni Apostle Pablo, ang tinakausap niya ay isang lingkod ng Diyos. Kung tayo ay isa sa pinili ng ating Panginoon, na naglilingkod tayo ngayon sa ating Panginoon, ito yung paalala sa atin. Meron na tayong napakalagang tungkulin bilang mga under shepherd ng ating Panginoon, daw sa mga kawang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang sabi dito, ito yung prediction ni Apostle Pablo na mangyayari in the last day. Ang sabi dito, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaasahan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan.
Sa halip, susundin nila ang kanilang mga hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, listen, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Yan ay tagubilin ni Apostle Pablo kay Timoteo. Kapag ito'y ating i-contemporize, ayon kay Apostle Pablo na siyang sumulat nito sa kanyang lingkod na si Timoteo, ang recipient niya, si Timoteo na isang lingkod ng Diyos, na meron din pinangangalaga ang kawan na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Even sa ating kapanahon na ngayon, ito tayo ang kinakausap ngayon. Ngayon, nakikita na natin yung mga nangyayari. Yung sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus. Pinag-iingat tayo sa mga bulaang propeta. Pag inaral natin yung Mateo chapter 7, una, pinag-iingat tayo na tayo humatol. Pangalawa, itinuro ng ating Panginoon yung makipot na pintuan at malapad na pintuan at malapad na daan. Ito ay nagre-represent kung sino ang ating Panginoong Jesus. Sinabi ng ating Panginoon, galing ito sa bibig ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya hindi mo nagkakahiwalay. Yung sinabi ni Pedro ay yung kay Luke, siya yung sumulat ng aklat ng mga gawa. Hindi yung nagkakahiwalay. Kasi sinabi ni Jesus, ako ang daan. Tayo ngayon, nag-iisip, sino ba sa kanila yung totoo, sino ba sa kanila ang tama, ang dami religion natin ngayon. Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, we have more than 2,000 religion. Kaya makikita ho natin, ibig sa social media, nagkaroon ng pagdidebate. Bisa sa pagdidebate, nakikita talaga yung tunay na laman ng puso eh. Tama sinabi ng ating Panginoon. Kaya maging aware po tayo doon sa itinuro ng Panginoon. Out of the abundance of our heart, the mouth speaketh. Kung ano daw yung laman ng puso, yun ang lumalabas doon sa ating bibig. Ang nagpapasama, hindi yung pumapasok. Yung nga lang, kapag yung pumapasok, ito yung ating kinakain, ay alam nating makakasama sa ating katawan lupa, ay magsasuffer tayo. Pero ang tunay na nagpapasama, yung lumalabas. Doon sa ating bibig. Kasi ito yung patunay ng tunay ng pagkatao ng isang tao. Even doon sa mga
tunay na propeta ng Diyos. Nakakita po ba kayo ng puro pagmumura? Nawawala na yung kabanalan. Kaya ang tungkulin ng isang lingkod ng Diyos ay napakalaga. Ayon sa sinabi ni Apostol Pablo, ang sabi dito sa verse 1, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari. Si Kristo Jesus na darating bilang hari. Ano po ang ating napapansin dito? Ang tinutukoy dito, the second coming of the Lord Jesus Christ. Ito din yung sinasabi sa Old Testament na araw ni Yahweh. Bahagi sa sinabi ni Jesus Christ sa New Testament, may kinalaman doon sa sinabi ng mga sumulat sa Biblia sa ating Panginoon. Kaya sinabi ni Apostol Juan, sa panahon ng ating Panginoon, siya ay tinutuligsa at hinahanapan ng butas ng mga dalubhasa sa kautusan doon sa 1 chapter 8, verse 58, bago pa si Abraham, si ako nga. Imagine, pinilim niya. Kasi, ang sabi ni Moises, sinong Diyos ang sasabihin ko sa kanila kapag ako'y tinanong nila para praise? Sinabi mismo, galing doon sa tunay na Diyos. Sabihin mo, isinugo ka na ako'y si ako nga. Deceive sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya kapag yung aral na ating narinig ngayon, katok ko sa puso, mga kapwa kong mga mananampalataya. Hindi po ako galit din sa tao. Ang kalaban natin, hindi po tao. Ang kalaban natin, yung mga pinuno na namamahala, na may kapangyarihan. Naghahari dito sa sanlibutan ito. Kasama diyan yung mga nagrebelde sa Panginoon, si Satanas, yung kanyang mga kampon. Meron silang kapangyarihan. Kami tinatawag tayong principalities. Napakalagahon ng tungkulin natin, mga mananampalataya. Tayo po yung magpo-protect doon sa kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Hindi ko natin sila pag-aari. Ngayon, malapit na naman na eleksyon, wag mo natin gagamitin yung ating mga member. Para tayo makahingi ng pabor sa isang politiko na minsan, hindi naman yung lahat, na kaya lang tutulong, ay merong pabor silang hinihingi sa atin. Ingat po tayo. Huwag mo nating iprenda yung mga kawang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon kasi mananagot tayo sa Diyos. Huwag mo tayong mag-compromise. Lalo na sa mga panahon natin ngayon, na nakikita na natin yung hidwang pananampalataya. Kaya po hidwang pananampalataya. Ang gamit nila sa kanilang mga doktrina na meron sila, na itinuro nila doon sa mga kaanib nila, Biblia din. Pero may turong heretic, unbiblical. Kaya mahalaga yung sinabi dito ni Apostol Pablo
Ang sabi sa verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Wala akong pinipili. Ibig sa panahon, na nakakaranas tayo ng matinding kalamidad o epidemya, wala hong dahilan na tayo po ay huminto, tumigil. Naalala ko yung sinabi ni Apostol Pablo Alam nyo, minsan nakakalungkot. Yung napakahalagang mensahe na ating natanggap patungkol daw sa mabuting balita. Ay minsan hindi natin naiintindihan. Sayang. Kaya ang ating Panginoon ay nagpakilala sa atin kung sino siya. Yung kalikasan niya, yung katangian niya na meron siya. Kaya napakalagay sinabi ni Apostol Pablo, kinokopya natin siya. Imitate me as I imitate the example of Christ. Kung may kukopyahin tayo sa isang lingkod ng Diyos, sa isang under shepherd ng ating Panginoon, ano man yung title natin, ay yung halimbawa na nakikita natin, na tinularan natin sa ating Panginoong Kristo, para wala akong panganib. Kaya tayo tinawag na asin at liwanag ng salibutan ito. Kung dati bad influence tayo, ngayon tayo nakakilala na sa Panginoon, pinawalansalan na tayo ng ating Panginoon, nang tayo sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, pinagsisihan natin, tinalikuran natin yung ating mga kasalanan, inaasahan ng ating Panginoon, yung righteousness na meron tayo ngayon, ay yun ay righteousness ng ating Panginoong Kristo. Kaya siya tinawag na Jehovah Tsidkenu. Pinatunayan po yan ng Biblia. Kaya ito po yung sinabi dito sa 1 Corinthians chapter 15. Si Apostle Pablo, ang sumulat nito, tinuturo ko na yung hermeneutics para at least hindi tayo marigaw. Pag inaralo natin, ito po ay Iglesia, bahagi sa pioneering church ni Apostle Pablo doon sa kanyang missionary journey. Yung mga taga-Korinto, mga karnal As a under shepherd ng Panginoon, napakalaga na ito ay ating ipinapaunawa. Meron silang comparison, namumuhay sila sa laman. Panganib po ito. May inggitan, alitan, may comparison. Yan po ay palatandaan ng mga immature na mga Kristiyano. Huwag mong magaganit. Kaya kapag ang isang lingkod ng Diyos ay ang tingin mo sa sarili mo ay tayo na lamang ang tama, at nawawala na yung atin nung pakikibahagi at pagmamalasakit sa ating kapwa mananampalataya. Na si Jesus ang sentro ng ating pananampalataya, there's something wrong. Kaya ako nagpaalala doon sa ating kaibigan, kapwa natin lingkod ng Diyos. Imagine, na dapat ang itinataas natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. He is true God, ayon kay Apostle Pablo, na nakitulad sa tao kasi may mahalaga siyang misyon. Hindi kayang iligtas ng tao ang ating sarili. Hindi kayang iligtas ng isang tao
ang buong sanlibutan. Only the Lord Jesus Christ. Kaya sinabi ni Apostol Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Kordero ng Diyos. Nung makita ng kanyang kamag-anak na si Juan, si Jesus Christ, yun ang kanyang sinabi. Kaya hindi yung makapagdiligtas ng tao. Even yung ating sarili, hindi yung natin kayang iligtas. The only Savior is no other than the Lord Jesus Christ. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Kaya sinabi niya ito, yung good news, mga minamahal ko, itinuro ni Apostol Pablo. Ano ba yung good news? Baka ang tagal ho natin Kristyano, hindi pa ho natin alam ibig sabihin ng good news. Mabuting balita. Sabi niya dito, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ito yung masaklap ngayon eh. Kaya as a under-shepherd ng ating Panginoon, ipaunawa natin sa atin ng mga members na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, na kaya lamang natin tinanggap at pinanampalatayanan ng ating Panginoon dahil ang ating hangarin lamang ay tayo makaligtas daw sa parusa sa impyerno. After noon, wala na tayong pakialam doon sa mga bagay na dahilan kung bakit tayo pinili at tinawag ng Panginoon. May itinuro ang ating Panginoon, mahalaga sa dinami-dami na pwede na sabihin doon sa kanyang mga alagad. Ang kinakausap mga alagad, kapag ito ikinomtemporize natin, ang kinakausap tayong mga mananampalataya. Humayo kayo. Di po ba? It is a command. It is not optional. It is a command. Kaya mahalaga na naintindihan natin, ano po ba ang ibig sabihin ng mabuting balita? Ipinaunawa ito ni Apostol Pablo. Ito po yung pagkakasabi niya eh. Ang sabi sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin, pansinin niyo mabuti. In-specific niya eh, sabi doon, si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. May mga saksi, yung mga alagad ng ating Panginoon, mismong si Pablo, bagamat hindi daw siya karapat-dapat, may witness. Kaya hindi tayo tumitigil sa pangangaral ng mabuting balita. Kapag mabuting balita, ang pinag-uusapan dito, ayon kay Apostol Pablo, si Kristo'y namatay, inilibing, at sa ikatlong araw, siya muling nabuhay. Bakit to? Yan ang patunay. Na kung ang tao ay mamamatay physically dahil doon sa kasalanan ng ating ninuno si Adan, yung grasya, yung lahat ng tumawag ayon kay Apostol Pablo sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo ay maliligtas. Tumawag, ibig sabihin, katulad ng isa sa kasabay na napako doon sa cross, yung isa tinagayo ang Panginoon, yung isa
pinagsabi at pinaalalanan. Tayo karapat-dapat kasi sila yung mga kriminal, kaya sila nahatulan ng kamatayan. Pero itong taong ito, sabi niya, wala siyang kasalanan. At sinabi niya, confession to. Panginoong Hesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka. Saan natin mababasa yun? Kaya mahalaga ho, kaya ho nating idepensa yung pananampalataya na meron ho tayo ngayon. Maliban na lang kung hindi natin alam yung ating pinananampalatayanan ngayon. Maliban na lang. Yan ang sinabi ni Apostle Pablo. Yung mahalagang aral, narinig na natin eh. Itinuro din sa atin ng Panginoon. Kapag hindi pamilyar yung tinig, kasi ang ating Panginoon nagturo ng mga tulisan at magnanakaw na hindi sa pintuan dumaraan. Kaya nakakalungkot sa ating kapanahonan ngayon. Nasabi lamang may kaya o supporter sa church o mataas ang pinag-aralan. Sige, magpastor ka na. Parang ganun kadali. Tapos minsan binemenos yung mga taong walang pinag-aralan. Kaya in-expose yan ni Apostle Pablo. Siya mismo, masasabi, pwede siyang meron ipagmalaki. Bakit to? Professional siya. Sa mga panahon yun, ituturing siya na isang abogado. Hindi lamang siya dalubhasa sa kautusan, isa po siya sa pinuno sa sinagogue. Sila po yung humahatol, nagbe-verdict sa tao doon sa mga nagkasala at lumabag sa kautusan ni Moises. Are we stand our faith to the Lord intentionally? Are we fight? Katulad sinabi ni Apostle Pablo, the same kay Timothy, after na-expose ni Apostle Pablo yung pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng uri ng pagkakasala. Kaya winawarningan tayo. Magkaroon tayo ng kasapatan doon sa meron tayo. Kasi ang Diyos yung ating Panginoon, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos eh. Kaya itinuro ni Apostle Pablo kay Timoteo, after na paalalanan, kasi ikakapahamak natin ito. Ang dami ngayon na ang Diyos na ay kayamanan. Love of money, greediness, isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam po ba natin yan? Kaya hindi po masama na tayo po ay maging mayaman. Hindi po masama eh. Hindi po masama na tayo maging bilyonaryo. Pero nauunawaan natin, naintindihan natin. Kung tayo iniligay ng Panginoon sa ganyang kalalagayan, katulad na sinabi ng Panginoon Yahweh kay Abraham, ikaw ang iyong mga anak ay gagawin kong dakila. Pagpapalain kita. At magiging daluyan ka ng pagpapala sa marami. Ang sino mang magpala sa iyo, aking pagpapalain. Ang sino mang sumumpa sa iyo, aking susumpain. At sinabi doon ng Panginoon Yahweh. Ang sabi doon sa Genesis chapter 12, verse 1, ito yung malinaw eh. Ang sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Abraham, imagine, ang sumulat to ng Genesis ay si Moises. Siya ang nagturo kung sino yung tunay na Diyos.
At siya din na nagsabi, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Lahat ng mga bansa. Kaya yung pagdating ng ating Panginoon, inapo, mula sa lahi ni King David, ayon sa pangako ng Diyos, inihula ng mga propeta. Take note ho. Alam niyo kung bakit nag-aano na ngayon yung mga Marcionism na nagsasabi na ang Old Testament, yung sinasabing Diyos ay Diyos ng kadiliman, si Yahweh, si Elohim, God, plural intensive but singular meaning, Elohim, yan ang tunay na Diyos. Kapag inaral natin ang Biblia, yung God the Holy Spirit, Genesis chapter 1, verse 2, nandun na. Kaya sinabi mismo ni Yahweh, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Naunawaan din natin na yung ating perfectong Diyos, lumikha ng tao ayon sa larawan at wangis. Kaya napakalaga din yung tungkulin ng banal na Espiritu sa ating kapanahunan ngayon. Para yung perfectong plano ng Diyos ay ito'y makapangyari sa atin. Ang kanyang nilikha, lalaki, babae, period. Tinuro ko na yan nung isang araw. Bakit nangyari? Yung kasama sa ating kapanahunan ngayon, tulad din na nangyari doon sa bayan ng Diyos, kasi mali ang pamamaraan ng kanilang pagsamba. Sa halip na si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na naglikas doon sa pagkaalipin nila, doon sa bansang Ehipto, pinatunayan ng Diyos na si Yahweh ay makapangyarihan sa lahat. Imagine, makapangyarihan bansa ng mga panahon noon, ang bansang Ehipto. Diyan galing yung alipin ni Sarah na ibinigay kay Abraham. Kaya nakita natin yung salin lahi, maiintindihan doon natin eh. Sino ba talaga yung anak sa pangako? Kaya si Isaac, kay Jacob, kabilang siya. At doon sa anak ni Jacob, na si Judah, yun ang tinutukoy na inapo. Hindi po marami. Ang tinutukoy doon, the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng ibang nakausap ko, yan daw, Genesis chapter 12, Abrahamic blessing yan eh. Kaya yung mga Hudyo, hindi sila pumapayag na sila ay alipin. Hindi maintindihan yung pangangaral ng ating Panginoon doon sa John chapter 8 verse 32. You will know the truth and the truth will set you free. Naku, nagalit yung mga nanalig. Even today, mga nanalig yun. Pag binasa nyo yung 31, tingnan nyo po para maintindihan nyo. Connected dyan sa ating kapanahunan ngayon eh. Ang sabi doon sa John chapter 8, verse 31, ayon kay Apostle Juan, na siya sumulat nito, ang ating Panginoon dito ang nagsasalita. Ang sabi dito, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya. Mga Hudyong naniniwala sa Kanya. Para sa panahon natin ngayon, ang dami namang mga taong naniniwala kay Jesus eh. Hello?
kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Nagbigay ang ating Panginoon ng ebidensya kung talagang tayo tunay na mga alagad ng Panginoon. Ang nagsasalita dito si Jesus. Siya yung salita. Siya yung verbo. Siya yung logos na nagkatawang tao. Siya ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Siya yung salita. Kaya hindi sila nagkakahiwalay. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Verse 33, sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanman hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Tingnan niyo po sa sagot ni Jesus. Nagre-react sila kasi pinaiklima, hindi nga sila alipin literally. Pero noong mga panahon noon, ang bansang Israel ho, nasa sakop po ng bansang Roma. Kaya sabi dito, sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Sa panahon natin ngayon, take note, ang dami naman nung naniniwala kay Jesus katulad ng mga Hudyo, pero hindi nila maamin at matanggap na sila ay makasalanan. Kaya may sinabi si Jesus, kung talagang tayo mga alagad ng Diyos, kung talagang tayo mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon, ang sabi dito, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Sino nagsasalita? Si Jesus Christ. Sino recipient? Mga Hudyo na niniwala sa Kanya. Kayo tunay na lalaya kapag pinalaya na kayo ng anak, capital letter A, referring the Son of God, the Lord Jesus Christ. 37, nalalaman ko mula kayo kay Abraham, ngunit pinagsikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking mga aral. Naalala niyo po ba sinabi doon sa Matthew chapter 7? After na sinabing, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karayan ng langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Nagsabi ang Panginoon doon, sa uling panahon, maraming magsasabi, Panginoon, nangaral po ako sa iyong pangalan, nagpagaling na may sakit sa iyong pangalan, nagpalayas ng mga demon sa iyong pangalan. Ano pang ginawa natin? Ang kinakausap diyan, mananampalataya. Gumawa ng himala sa iyong pangalan. Ang sabi ng Panginoon, umayos kayo, hindi ko kayo nakikilala. Kayong mapagawa ng masama. Kaya kapag tayo tumawag sa Panginoon, tunay na Diyos, dapat may paglaya. Hello? May paglaya. Kapag tayo nakipagkaisa sa ating Panginoong Kristo, kung kilala natin kung sino si Jesus, siya yung ilaw na sa libutang ito, ang sino mang sumusunod sa Kanya ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. Meron pang pagbabago sa buhay natin. Nakikita na ba sa ating from glory to glory sa buhay natin yung kaliwanagan ng ating Panginoon? Na sinabi ni Apostle Pablo doon sa Ephesians chapter 5, verse 8, dati kayo nasa kadiliman ngayon ay nasa kaliwanagan na. Verse 8, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Alam niyo, kindot din ito ni
Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, dice, matuwid at totoo ang ginagawa ng mga namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag na kayong makisama sa mga gumagawa ng mga bagay na walang binubungang kabutihan, sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Sinabi ni Apostle Pablo, bad company corrupt good moral. Kaya magtataka tayo, huwag mo tayong mabibigla kung bakit may nangyayari. Naku, di ba ito ay lingkod ng Diyos ito? Di ba ito ay ginamit din sa body of Christ? Napagpala tayo dito eh. Anong nangyari? Anong nangyari sa taong ito? Sa lingkod na ito ng Panginoon na ating inirespeto, ating ibinalang. Bad company corrupt good morals. Alam niyo kung ang kadikit nito, totoong Kristiyano, mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon. Kaya tinawag ko na Kristiyano. Unang tinawag na Kristiyano ang mga mananampalataya. Doon sa aklat ng mga gawa, sulat ni St. Luke, doon sa Gawa chapter 11, verse 26, ang tawag doon, yung tinawag silang mga Kristiyano, mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Kapag inaral natin ang Marcionism, si Marcion, isang Kristiyanong guro, ginamit yung Kristiyanong guro. Ang sabi dito, para maintindihan natin, kasi niresearch ko yan eh, nagtanong mo tayo kay Mr. Google. Ang sabi dito, the movement of Marcionism was founded in the 2nd century by Marcion, an early Christian teacher in Asia Minor of the early Christians sect. The Marcionite were the most successful, creating a parallel, kahintulad, sabi doon, organization to the Catholic Church. Habulin niyo po si Mr. Google. Pwede kang magtanong dyan eh. Kung mga minamahal ko, kung kayo po may confusion, even doon sa mga hindi natin natatandaan na sinabi sa Biblia, tanungin niyo po si Mr. Google. May mic doon, sabihin niyo. Ano ang ibig sabihin? Sino ang founded ng Marcionism? Sino yung founded ng Mason? Sino ang founded ng Marxism? Sino si Eli Soriano? Yung mga kilalang tao. Kasi meron tayong ayaw kayong maniwala. Si Satanas hindi omnipresent, hindi siya omniscient. Sa internet, hindi na tayo makaliligtas. Kilalang kilala po yung info natin. Ika saan ka, sa kalaninirahan. Sa panahon natin ngayon, wala na tayong pwedeng aasahan. Kundi si Jesus Christ. Hindi ang sino man tao makapangyarihan sa ating panahon ngayon. Ito po yung sabi dito eh. Imagine. Alam niyo po ba ibig sabihin ng Asia Minor? Na tinawag ding sabi dito. Also known, Anatolia, modern day of Turkey.
Bahagi din po ng Syria yung Turkey. Asia Minor. Kaya kapag sususugin natin yung truth, kasi noon, lumang pa ho yun eh. Hindi katulad sa panahon natin ngayon. Kaya modern Turkey ang tawag na doon. Modern day of Turkey. Yung Asia, tayo po, kabilang dun eh. Hello? Kaya may West, North. May mga kabilang ng mga bansa yan. Suriin nyo na lang po. Magtanong mo kayo kay Mr. Google. Malinaw, ito po yung sinabi dito eh. Kaya ingat po tayo. Hindi na ho sila naniniwala sa Old Testament. Bahagi sa turo ng Marcionism, ilang bahagi na lang sa New Testament. Ayaw nilang i-expose. Pagdating ng panahon, maniwala ho kayo. Idinilay na nga nila yung tunay na Diyos eh. Ayaw nilang tanggapin yung Yahweh. Ayaw nilang tanggapin yung yung Jehovah eh. Kasi nagsimula din ito sa 4 na letra, walang bawel. Pero pinatunayan ng Biblia. O take note ulit. Aralin niyo po yung pangangaral ni Jesus. Aralin niyo po yung mga isinulat ng mga author ng Biblia sa New Testament. Pinag-uusapan diyan yung mga heroes of faith. Kung sinasabi niyo, yung mga nagpakilala ng mga propeta ng Diyos, kay Yahweh, na sinabi niyo na si Yahweh ay Diyos ng kadiliman, parang sinabi niyo na rin na si Satanas, siya si Yahweh. Yan ang gusto-gusto ng Diablo eh. Kaya yung Isaiah chapter 14, in-expose yan eh. Yan natin mababa. Ako, yan ang gusto niya. Ang pangalang ako, pangalan ni Yahweh yan. Si Jesus lang, yung tunay na Diyos, ang may karapatang gumamit. I am that I am. Are we stand and pray to the Lord intentionally? Are we fight? A good fight of faith. Sinabi ni Apostle Pablo. Napapanahon man o hindi panahon ng pandemic, napapanahon man o hindi merong mahalaga tayong tungkulin. Lalo na sa panahon natin ngayon, we are living in the last day. Yung prediction ni Apostle Pablo na sinabi kay Timoteo, in the last day, perilous day, dangerous day ngayon. Naku, maniwala kayo. Kung nakikita ho natin yung behavior, pag-uugali ng mga tao ngayon, blasphemers, saking, walang utang na loob, mapagsamantala, mapanirang puri, walang pagmamahal sa Diyos, nagpapakilalang sila yung maka-Diyos, kung hindi naman makita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Ang sabi ng Panginoon, iwasan mo kung ganitong uri ng mga tao. Kaya tayo ngayon tinuturuan na ng Panginoon kasi baka tayo mahawa. Yan po yung totoo. Alam niyo ang pinabubulaanan dito? Yung katotohanan itinuro sa Old Testament and New Testament. Yun lang totoo. Sa Heroes of Faith, Hebrew chapter 11, pinag-usapan nun dyan yung creation eh. Yung faith itinuro sa atin.
Aralin mo natin para at least maintindihan. Para alam mo natin yung depensa natin. Kasi kung yan ay sinabi din sa New Testament, para na rin sinasabi nitong movement na ito, na yung mga man of God, na sinasabi natin na heroes of faith, ito ay hindi totoo. Mauuwi na yan sa cult. Bakit to? Ang tinatawag na kulto, ito yung mga organization o movement na hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya ingat-ingat po tayo. Mga minamahal ko lingkod ng Diyos, kapwa kong mananampalataya. Mga under shepherd ng ating Panginoon. Kung talagang tayo under shepherd, hindi tayo bayarang pastor. Di po ba kapag may dumarating na aso lobo, sa Greek word ay locus, cruel, masungit, greedy, rapacious, masiba, destructive men. Naalala ko nung dito lang nakaraan, kapag ikaw ay tunay na tupa, tunay na mananampalataya, narinig mo ibang tinig eh. Salungat doon sa katotohanan, si Jesus Christ, siya yung ating good shepherd. Tama po ba? Siya yung salita. Narinig mo ibang tinig eh. Teka muna. Dapat ganun mo eh. There's something wrong. There's something heretic ang turo. Manganganib kasi sinundan ng mga mananampalataya. Alam nyo, ang Biblia nagturo Matthew chapter 18 verse 15. Dapat tungkulin ito ng body of Christ eh. Kaya ho tayo, meron tayong mga bishop, meron tayong mga elders of the province, meron tayong mga bishop eh. Kapag natin nakikita na nagdito na delikado ang kalalagayan ng mga mananampalataya, kasi kawan ito na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tayo tagapag-alaga lamang. Pero kapag tayo ay hireling, bayaran, nako, kapag dumating yung asang lobo, anong gagawin? Iiwanan kasi wala tayong pagmamalasakit kasi hindi natin pag-aari. Mananagot tayo sa Panginoon, sorry to say. Nagbigay ang Panginoon na dapat nating tularan. Pinag-uusapan nung ito ng body of Christ. Saka kayo ngayon magpatawag ng meeting sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga elders of the province, kung may mga bishop, baka mamaya kadikit na natin to eh. Baka mamaya, sorry to say, kaut-utang dila na natin to kasi ang dami member nito eh. Ang dami sumusunod dito eh. Lalo na yung mga nasa politics. Ang sabi ni Apostle Pablo, nagpapakilala sila makadiyos. Nagpapakilala sila mananampalataya, pero hindi makita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang ganitong mga tao kasi nakakahaway. Ang dala-dala nito, cancerous. Blasphemers. Sorry to say. Doon sa Elohim, kasama din yung God the Holy Spirit eh. Kung naintindihan natin yung Theos. Kaya tinawag ko siyang Elohim. Ang Biblia nagturo maraming Diyos. Dapat nadi-distinguish natin. May tuturo na yung mga Diyos-Diyosan, ito yung tawag. Yung mga sumasamba doon sa mga bagay na nilikha ni Yahweh, yan ay mga Diyos-Diyosan. Even tao pwedeng maging Diyos-Diyosan. Lahat ng bagay
na higit nating minamahal ng higit sa Panginoon, Diyos sa niya. Kaya wag niyo sasambahin ang mga asawang babae, asawang lalaki. Wag niyo sasambahin na higit sa Panginoon. Wag niyo mamahalin na higit sa Panginoon ang inyong mahal sa buhay. Yan man, asawa mo, mga anak mo, trabaho mo, kayamanan na meron tayo ngayon, ang Diyos ay mapalibuguin. Maniwala ko kayo. Naalala ko si Ari Herodes dahil may kasalanan sa kanya, yung mga Israelita. Ang Diyos ang nagsasalita, kiniling, naku, inuod. Kaya wag ko kayong magtaka, kahit kalalakas, pag tinanggap mo yung glory na dapat ibalik mo sa Panginoon, isang araw, kapag siningil tayo ng Panginoon. Kaya ang Diyos ay abangan niyo po ito. Medyo nagkakaroon lang po tayo ng kasi bago natin pag-usapan na wrong doctrine, heretic, yung kanyang ginamit na pagtuturo, yung kanyang itinuro, kasi guro siya Ano pananagutan natin sa Diyos. Alam niyo yung mga tao nasa laman, namumuhay sa kasalanan, hindi namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. Madali itong madisib Bakit? Sasabihin mo ang iyong paniniwala, once you are saved, you are forever saved. Pero may evidence yan. Yan ay predestined for knowledge, hindi ng author ng Biblia, for knowledge, galing sa Diyos. Ang Diyos, alam ng Diyos yung ating iniisip, alam ng Diyos yung nangyari noon, alam ng Diyos yung nangyayari sa kasalukuyan, alam ng Diyos yung nangyayari sa inarap. Maaaring sabihin natin, kita nyo, tinalang ano yan Magtataka tayo, di ba? Nabigla tayo ngayon. Kung itong taong ito, naranasan ito, di ba? How much more tayo? Lalo kung hindi tayo nag-aaral, hindi natin pinapahalagan yung pananalangin, hindi natin pinapahalagan yung pag-aayuno, hindi natin pinapahalagan yung pag-aaral araw at gabi, at hindi natin pinapahalagan yung pag-aaral, yung pagsasabaw, pamuhay na salita ng Diyos. Kaya ingat po tayo. Pagsabihan. Kasi isang araw, hindi na sila, ang sabi doon, 2 Timothy chapter 4, hindi na sila makikinig sa bastong aral. Nakakalungkot. Verse 3, 2 Timothy chapter 4, verse 3, sapagkat darating ang panahon hindi na sila makikinig sa bastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo, ng mga walang itinuturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Mga kapatid, pag pinag-usapan natin yung church government, ito po ay kabilang daw sa body of Christ. May kanya-kanya tayong government sa loob ng church. Meron na tayong congregational. Ibig sabihin, kung ako ay isang pastor sa lokal na iglesia na aking kinabibilangan, kapag yung mga member natin ay hindi tayo nakonsolidadahan sa ating pagtuturo at pangangaral, wala kang kaalam-alam, sa susunod na taon, hindi ka na pala yung magiging pastor nila. Hindi po masama yun. Kung spiritual, yung mga member natin, paano kung nasa laman? Tuturo ko lang po ito para at least maintindihan natin. Paano kung sila nasa laman? Hindi kawawa po yung pastor. Ang ibig sabihin ng Presbyterian church government sa isang church, hindi ho masama ito.
mga elder. Halimbawa, ang isang pastor ay kinausap ng Diyos at merong gustong ipagawa sa atin ang Panginoon. May vision na pinakita sa atin ng Panginoon. Iyan ay bago nating gagawing desisyon, kailangan muna itong pag-usapan ng matatanda sa iglesia. Hindi po masama. Mas maganda nga sana yan kung puro spiritual. Yung atin ng mga elder. Pero kung sila po ay masasabi natin, sila po yung may control, malakas ang impluensya nila, lalo na kung sila ay mga milyonaryo o bilyonaryo, maaaring sila pa yung nagpagawa ng church, maaaring sila pa yung nagbigay ng sasakyan na meron tayo ngayon. Kapag ikaw ay hindi, kapag ang isang under shepherd ng Panginoon ay hindi God-pleasing, magsusunod-sunuran tayo. Yung isang church of government, ito po yung, hindi ko po sinasabing kami tama yung gobyerno, yung government. May panganib din po. Episkopal yan. Ibig sabihin, yung pinaka-head God, pangalawa, yung pastor, o yung ating bishop na leader natin sa church, pantatlo, yung elder, pang-apat, yung members. Yan ang episkopal yan. Ang panganib ko naman dito, pag ang isang pastor ay authoritarian. Ang panganib dito, kapag yung isang pastor ay man-pleaser. Kaya minsan nakikita natin, yung mga member, kapag ang pastor ay nasa carnal din na kalalagayan, ang mas malakas sa atin yung naman, sa halip na tayo mamuhay sa patnubay ng Espiritu Santo, kasi magkalaban yung dalawang yan. Sinabi ni Apostol Pablo, Galatians chapter 5, verse 16, at Roma chapter 8, in-expose ni Apostol Pablo, magkalaban ng dalawang ito. Kaya napakalaga po yung sinabi mismo ng ating Panginoon. Deny yourself. Pasayin natin ang krus araw-araw. Saka tayo sumunod sa Diyos. Hindi tayo makakasunod sa Diyos kung hindi natin i-deny yung ating sarili. Kaya kasi tayo po bilang tao, minsan may ugali tayo makasarili. Ibig sa ating panalangin, sa halip na masunod yung kalooban ng Diyos, pinagpupursigihan natin sa Diyos yung mga kagustuhan natin. Kaya nakakaroon ng problema sa mga churches natin ngayon. Kaya nakakapasok yung diablo. Pero kapag ang isang lingkod ng Diyos, doon sa episkopal yan, transparent ka, binibigyan mo ng pagkakataon, yung mga elder natin, at kung tayo, nobody's perfect, kung tayo po ay merong pagkakamali, we are willing to, kung tayo nagdidisiplina, dapat handa din tayo magpadisiplina. Lalo na napatunayan ng ating mga elder na tayo po ay merong pagkakamali na ating nagawa. Wala pong perfecto. Totoo lang, kaya kailangan natin ng Diyos yan lamang yung perfect. Dapat bukas din tayo sa pagtutuwid. Hindi tayo na matutulad doon sa doktrina ng hidwang pananampalataya, kung ano yung kanya sinabi, panganib mo ito eh. Alam mo yun, minsan na-advocate, kung ano yung sinabi ng pastor, para na rin yung isalita ng Diyos. Paano po kung mali? Kaya dapat to sa atin, mapalag tayo kasi bukas ang Biblia. Kapag nagtuturo ang pastor, mayroong stand ng pastor, sinusundan natin yung kanyang inaaral, tinuturo sa atin. Kaya may check and balance. Kapag mali, salungat sa katotohanan, meron pong, pastor, pwede ba makausap? Dapat ganyan, may pagmamalasakitan tayo. Ang tunay na nagmamalasakit at nagmamahal at may pakailang, hindi mo compromiser. Nakakatakot na kapag sa church, ang under shepherd ng Panginoon, compromiser. So, we are living in the last day.
Kamisan, alam nyo, ang hula ng Biblia, si Satanas tuso. Baka mamaya nakakatayo na siya sa templo. Yung lokal na iglesia, doon sa church. Kasi iba na yung thinking, iba na yung pananaw. Hindi na siya nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang motibo ng kanyang puso ay salungat na daw sa katotohanan. Ang kanyang pamamaraan, hindi yung pamamaraan ng Diyos. Kundi yung kagustuhan ng Diablo. Minsan, we are blinded, hindi natin nakikita. Akala natin tama. Akala natin, lalo na kung tayo nanangis sa sarili nating talino. Yan nga po, sinabi ni Apostol Pablo. Alam mo, talagang hahabaho tayo. Kasi Apostol Pablo, isang Pariseo, dalubhasa sa kautusan, matasabi natin sa kanyang kapanahon na isa siyang abogado. Hindi niya yung ipinagmalaki. Kaya sabi ni Apostle Pablo, 1 Corinthians chapter 1, verse 17, ito po yung kanyang sinabi dito, mabibless po kayo Dapat ganito ang attitude. Kahit ikaw ay masabi natin mataas ang pinag-aralan mo, ikaw ay ma-influence tao ngayon, dapat ganito ang attitude natin para hindi tayo maisahan ng Diablo. Iba ang karunungan ng Diyos at katalinuhan, ikukumpara sa karunungan at katalinuhan ng sanlibutan ito. Iba, in-expose yan ni James doon sa Santiago chapter 3, verse 13 hanggang verse 18. Aralin na lang po ninyo. Si Apostle Pablo, ito po yung kanya sinabi, mabiblis po kayo Pwede niya ipagmalaki. Dalubhasa ako sa kautusan ni Moises. Si Moises, lingkod ng Diyos. Ang sabi niya dito, 1 Corinthians chapter 1, verse 17, ito po yung kanyang sinabi dito. Matapos niyang i-rebuke yung mga taga-Korinto kasi may comparison Ako'y kay Apollos, ako'y kay Pablo, ako ay kay Pedro, ako ay kay Jesus. Yan po ay patunay. Ang sabi dito, sapagkat isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan, listen, ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao, nang sa gayon ay hindi mawala ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Listen, tignan niyo po yung mensahe. Ito po yung gospel. Ang mensahe tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naligaw, nanlandas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng kautusan ng mahuhusay na debatista katulad ni Ginoong Soriano? Sa kapanahonang ito, ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Ito yung paningin ng Diyos. Huwag mo natin sasabihin, kaya tayo sinusundan tayo ng maraming tao kasi matalino tayo, nakakatakot to yan. Ang sabi dito, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sapagkat sa halip, minarapat nilang iligtas ang mga nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Verse 22, ang mga Hudyo'y humihingi ng himala. Bilang katunayang karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego, ngunit ipinapangaral namin, sabi ni Apostle Pablo, ngunit ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. Subalit, pansinin niyo mabuti, subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Listen. Kaya napakahalaga pala yung nakikinig at isinasagawa natin yung
aral ng ating Panginoong Kristo, ang tawag sa atin ay wise. Ang sabi sa 25, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan, higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasan, higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, ang kinakausap po niyan, mga mananampalataya sa Korinto, contemporaries natin, tayo po kinakausap. Baka mamaya ho, nagkakaroon na tayo ng pagmamalaki sa ating sarili, hindi natin namamalayan. Ang sabi dito, mga kapatid, alalahan ninyo ang inyong katatayuan nung tayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Subalit pinili ng Diyos, pakinggan niyo mabuti, ang mga naturingang hangal sa salibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, yung mga karamihan doon sa mga alagad ng Panginoon, uneducated. Kaya ako personally, biktima ko din ako ng underestimate ng mga tao. Hindi ko kinakahiya. Na ako po hindi nakatapos ng college. Pero salamat sa Panginoon. Nung natutunan ko na ako'y makinig at sumunod sa aral ng Panginoong Kristo, binigyan ako ng karunungan at katalinuhan mula sa ating Panginoon. The same si Apostle Pablo. Hindi na niya pinahalagan yung kanyang title na meron siya. Kaya sabi niya dito, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa, at mga mahihina sa salibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng salibutan. Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Amen. Wala. Even me, maging asino man na nakikita natin ngayon, na ginagamit mightily ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Sabi dito, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin, sa pamamagitan din niya tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Doon sa pag-aaral natin, kaya ako po sinabi, dapat pag-aaralan natin yung buong context. Kasama po yung chapter 2. Tuloy-tuloy po yan. Makikita ko natin, sa pag-aaral natin ng Biblia, meron pong paragraph. Pag inilipat po natin ng another chapter, iba na ho yung pinag-uusapan. Aralin na natin yung buong context. Kapag ang buong context nando sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, aralin mo natin mabuti. Hindi ho natin matuturo ng Biblia. Kaya may tuturo natin ng sakto. Hindi tayo sasalungat doon sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Ito po yung kaduktong. Sabi dito, mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan, sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasa kong walang sino mang kilalanin maliban kay Kristo na ipinako sa krus. Bakit to kaya? Kasi si Jesus ay sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24, siya yung kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Bakit ganito ang sinabi ni Apostle Pablo? Ganun ba sa Jose sa kautusan? Ang sabi dito, nung ako'y nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalita at pangangaral, hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahusay na talumpati at karunungan ng tao, subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, the God, the Holy Spirit, the deity of the Lord, Holy Spirit. Pneuma, in Greek word.
Yung Neoma din po, dapat ang pastor, tayong mga under shepherd ng Panginoon, nadidistinguish iso natin yung small e, small s sa English, kasi yung po, maring ito espiritu natin, espiritu ng makasalibutan. Ito po yung bad spirit, kasama din yung mga angel of the Lord. Pag sila pinag-uusapan, small letter S. Pero kapag ang pinag-uusapan ay God, capital letter S. Malinaw po ba? Yun po ang tinuturo ng Biblia. Baka kung tayo ay ma-deceive. Ito po ang sabi. Subalit, nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu, siya po yung ating guru ngayon. At walang bahid ng anumang kasinungalingan doon sa katotohanan. At ang itinataas, lagi, manatili tayo sa ating Panginoon. Hindi mo sila nagkakaiwala. Kapag iginalang natin, ang Ama, iginalang din natin ang God the Son and God the Holy Spirit. Even ang God the Holy Spirit, iginalang din natin God the Father and God the Son. Even yung God the Son, iginalang din natin. Kapag iginalang din natin God the Father and God the Holy Spirit. Iisa sila. Nahayag sa tatlong persona ng pagkadiyos. Ang iniwan ng God the Holy Spirit. Bakit ito napakalagi sa ating God the Holy Spirit? Pag iniwan tayo ng banal na Espiritu, katulad na nangyari kay King Saul, naku. Kaya makikita ho natin ngayon, imagine, wala namang ginagawang masama sa kanya si King David. Inggit lang. Yan ang karunungan ng mundo eh. Makasariling hangarin. Kasi sabi ni King Saul, dapat kay Jonathan ito, yung kaibigan ni David. Siya yung inanay kong Panginoon. Si Samuel, nirebuke ng Panginoon, huwag kang tumingin sa panlabas. Nakadyungan. Hindi, dahil sa matangkad na lalaki, maganda yung panlabas. Sa puso ako tumitingin. Kasi David, siya yung panghuli. Sa anak ni Jesse, pangwalo. Nung siya nakita siya po ay pinahiran ng langis. Kaya kakaiba ang naging karanasan. Si King Saul, pakinggan niyo mabuti, dahil hindi sila sumunod sa ating Panginoon, ang ipinalit sa kanya, inalog ng Panginoon. Yung bad spirit. Kaya ngayon, huwag kayong magtaka. At sa mga manupet ngayon na dating kinilala, tingnan nyo yung kanilang attitude. Tingnan nyo yung kanilang karakter. Tingnan nyo yung lumalabas sa kanilang bibig. Kapag mabuti ang puno, mabuti ang bunga. Napaka-imposible, mabuting puno, mamunga ng masamang bunga. Napaka-imposible, yung masamang puno, mamunga ng mabuting bunga. Napaka-imposible. Sa gawa, makikita ang mga bulaang propeta. The same, mga bulaang guru. Ayun pong Mateo chapter 7, paalala yan sa mga mananampalataya na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paalala yan sa mga heretic. Alin ko, kung talagang kayo kulto eh. Malapit na. Alam niyo po ba kung bakit? Kaya wag po tayong magtaka, yung inihula sa Biblia, one world religion, bago magkaroon ng one world government. Pag inaral niyo yung Payag chapter 18, in-expose yung Babylon, yung authority, yung kapangyarihan. Ang Babylon, sa panahon nila, sila yung sumako sa bansang Israel. Sa mga Hudyo. Kung naalala ninyo si Daniel, sila yung nag-stand, sila yung nagpakilala kung sino yung buhay at tunay na Diyos. Kahit nanganib ang kanilang buhay, tinayuan pa rin. Sila yung pinayagan ng ating Panginoong Yahweh na mangyayari in the last day. Kaya kapag inaral natin ang Revelation, kasama dapat yung the book of Daniel. Kasi sinabi sa kanya yung mangyayari sa hinarap. Pero hindi sinabi sa kanya, inilihim muna
yung mangyayari. Kailan mangyayari ang katapusan ng mundo. Kasi sinabi ni Daniel, chapter 12, verse 3, mag-i-increase ang knowledge ng mga tao. Ito ngayon ang panganib. Alam niyo ba, sinabi ni Satanas, sabi dong sa babae kay Eva, hindi totoo yan. Kasi kapag kinain yan, magiging parang Diyos kayo, magkakaroon kayo ng pangunawa, malalaman niyo ang mabuti at masama. Today, the same. Kaya meron na tayong doktrina ng Marxism, meron tayong doktrina, tinatawag nating Mason, Pre-Masonary. Aralin nyo, ayaw naman itanong kay Mr. Google yan eh. Aral. Tapos ikumpara doon sa katotohanan, pagka tayo aakap, dapat pinatutunayan ito mula doon sa salita ng ating Panginoon. Nasusunod ko na ulit. Sorry to say, tuturo ko huli. Yung dinampot niyang mga talata sa Biblia, masasabi ho natin heretic. Ingat ho kayo. Kapag may word ang dami yung mga word na sinabi sa Biblia, the same word pero magkakaiba yung meaning. Iba yung sinabi doon ni Apostle Juan doon sa 1 John chapter 2 verse 15, yung lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Iba po yung doon sa John 3:16, gayon na lang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya ingat to, lalo na kung ang ating paboritong topical, hindi expository, ang expository hindi ho tayo magpapaliwanag. Mula sa loob, ilalabas ho natin, inimbestigahan ho natin, sino sinulatan, para ho tayo sinulatan, ang magulang natin. Hindi ka naman babasa lamang doon sa kalagitnaan eh. Tama po ba? Hindi ka naman babasa doon sa una lang o sa bandang huli, nung letter. Babasahin mo lahat para maunawaan mo yung sinabi sa atin ng ating magulang. Bawa, ang nanay natin, si Nanay Tapia. Anak kong Pedro, ikinalulungkot ko na baka itong susunod na semester ay hindi ka na makapag-aral. Kung hindi natin may bebenta yung binebenta nating lupa ngayon. Pero kung mabebenta natin na mas maaga, makapag-aaral ka ngayon. Hindi mo binasa yung kabuuan. Di kulto. Di pala kulto. Hindi mo binasa yung Yamisan, yung ating turo heretic. Yamisan, yung turo natin, half-truth. Ang binasayan mo lang, dinampot mo lang, tapos niliteral mo pa, yung araw ng Panginoon, ginawa mong araw ng Diablo, araw ni Yahweh, ginawa mong yun ay araw ng kadiliman, yun ay itinuring mo na yun ay si Satanas. Abay, kilabutan tayo. Maliban na lang, yung puso natin matigas na. Pinatigas na lang Panginoon. Ay nakakatakot yung mga Kristiyano. Kapag kinausap ka na, may pinadala sa iyo mananampalataya, kinausap ka na ng harapan, sinabihan ka ng katotohanan, hindi ka pa rin nakanig. Nakita yung puso natin tumitigas. At sa bandang huli. Kaya yung isa sa impluensya ng Diablo sa buhay ng Kristiyano, una, oppress. Sa pagsalungat natin doon sa command ng Diyos, naranasan natin yung pagpapahirap. Hindi galing sa Diyos yan. Yan ang pinili natin Pangalawa, obsess. Kaya magtataka ka tayo, bakit ganito ngayon ang turo niya? Kasi pinanghawakan niya, yung mali, sasabihin niya na ito yung tama. At yung tama, sasabihin niya mali. Kaya kapag tayo nananatili pa rin sa lamang, katok sa puso, kapwa ako mga lingkod ng Diyos. Katulad na sinabi ni Apostle Pablo doon sa Galatians chapter 3, who is be with you? Nagsimula kayo sa Espiritu,
Ngayon mauuwi kayo sa naman. Sa sarili nating kalakasan, human nature natin. Bakit no? Kasi i-claim mo na yung doktrina na angkop kasi lalo na kung tayo ay nasa laman. Kaya atin nung nire-refuse at hindi natin sinasang-ayunan, ngayon daw, once you are saved, you are forever saved. Isinabi ho yan ng Biblia. Hindi po sinungaling ang Diyos. Yan po ay predestination. Hindi po galing yan doon sa isip, kaunawaan ng tao. Ang mga author sa Biblia, yan ay nasulat, hindi sa pamamagitan ng kanilang karunungan at katalinuhan, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya yung banal na Espiritu, ito ang nagpapaunawa sa atin. Naintindihan ni Apostol Pablo kung ano yung hiwaga. Kaya itinuro sa 2 Corinthians. Mahaba na yun, no? Pasensya na. Napupuspos lang ako ng banal na Espiritu. Kasi, mahal ko po kayo. Baka sakali ho, kasi nais ng Diyos. Ang sabi doon, nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas at makalam ng katotohanan. Ay tinuturo ko sa inyo, hindi po pawang kasinungalingan. Katotohanan ng turo ng Biblia. Kaya sinabi ni Apostol Pablo yun. Kaya niya, na ituro yun, hindi dahil sa karunungan, nanginginig pa nga siya Sa kanyang pagtuturo pangangaral, wala siyang itinuturo. Walang iba kundi si Jesus Christ. Yung kanyang kamatayan doon sa cross. Napaka-powerful niya. Sa maniwala ko kayo. Na makapagbabago, makapagpapalaya sa atin sa lahat ng kabulagang espiritual at influensya ng diablo. Kapag napusis sa isang tao, yun po matindi. Ibig sabihin, totally, sakop ka. Ang daming nagpupusis ngayon. Ingat po tayo. Aralin mo natin yung FB natin. Aralin mo natin paggamit ng computer. Nasa uling panahon na tayo. Lagi niyong tatanda, si Satanas, hindi siya omnipresent God, hindi siya omniscient God. Only God, true God, only Elohim. Siya yung omnipresent, omniscient God, siya yung omnipotent God. Si Satanas, kiniklaim niya, hindi pangalan ni Yahweh. Sa kanya ipapangalan. Sorry. Mahal kayo ng Panginoon. Baka sakali. Yan ang sinabi ni Pedro. Magbalik loob tayo sa Diyos. Magpagamit na tayo sa Panginoon. Hindi ko nakakayang humingi ng sorry. Wala akong perfecto. Nais ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, Judge. Sa yung hukom na hahaton in the last day. Hindi lang siya Diyos ng pag-ibig, hindi lang siya Diyos na mabagin, hindi lang siya Diyos na mapagpatawad. Siya din ay Diyos na hukom, siya din ay Diyos na makatarong. Malinaw sinabi ng Biblia, yung tao masama. Yung tao na pasaway at salungat ang kanyang sinasamba maliban sa Diyos. May paghatol sa Diyos, katulad ng kanyang bayan. Maraming salamat po. Ako po si Pastor Salustiano Padilla ng Jesus Bagong Bisaya. To God be all the glory. I love you and God bless you all. Mabuhay po tayo lahat.